pangalan po, Panginoon. Lumalatin yung pangalan. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Dala po tayo sa prayer request. If there is any prayer request po, mayroon po bang kailangan po sa personal prayer request? Kung wala po, we will continue po, we will pray our service today. Praise God. Next week ay ating po Thanksgiving anniversary. Tignan natin po sa hapon ang ating po Thanksgiving kasi meron pong kayong magluluto, magdala na mga pagkain dito, maglulutuin po. Sa umaga, mayroon po mga kalaro at saka dedication po ng bata. So, purihin ng Panginoon. So, tayo po ay dala po sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Our topic today is living water. Napakahalaga po ang living water po. Ang sabi po sa mga nakasulatan, Jesus answered and said unto her, at sinabi ng Panginoon Hesus sa kanya, if thou knowest the gift of God, kung nalalaman mo lamang ang kaloob ng Diyos, ano it is that said to thee, at siya ay nagsasalita sa iyo, give me to drink, at bibigyan mo ako ng inumin. That what is have asked of him na iyong hingin sa kanya. And he would have given thee living water. At siya ay magbibigay sa iyo ng buhay na tubig. Uri ng Panginoon, ang ating pong paksa ngayon ay buhay na tubig, living water. Okay, that tayo po nalangin po sa Panginoon na pangpalang Ama. Hallelujah, hallelujah. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon Lord. Hallelujah. Pray to the Holy Spirit, Panginoon, in Jesus' name. Alisin mo po, Panginoon, mga sakabal hadlaman in Jesus' name. Alisin mo mga balakid in Jesus' name. Gawin mo karapat-dapat po, Panginoon, upang uminom ng buhay na tubig ang bawat isa. Ang nauhaw, Panginoon, kainumin mo. Hallelujah. Ang naganasa, Panginoon, at pagbibigyan mo po, Panginoon. Ang naglulungin, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon, ipagkaloob mo po, Panginoon. Ano mga sagabal, alisin niyo po, Ama, sa pangalan mo. In the name of the Lord Jesus Christ, let your Shekinah glory dwell upon this place po, Panginoon. Let the Holy Ghost and fire, Panginoon, Lord, pour out to everyone, Panginoon. Fill everyone with the Holy Ghost and fire. Hallelujah. In the name of Jesus, you are the one that God give peace and happiness and joy, the power of the Holy Ghost. You are the one give, hallelujah, satisfaction, or hallelujah. Oh God, our spirit and our soul and our heart po, Panginoon. Ikaw mabigay ng kasiyahan, kagalingan sa kanilang puso at isipan. O God, salamat po, Panginoon, sa buong pagkatao, Panginoon. We worship you in spirit and in truth. O God, mahalin ka sa buong puso, buong kaluluwa, buong lakas po, Panginoon, Lord. Sabat ikaw na lahat sa pagpupuri ng mga anak po, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Wala pa Panginoon dito. Iba ko na sila pa Panginoon. Every soul sa Panginoon. Hindi sila kalapit. Hindi sila kalapitin Panginoon dyan sa 6 verse 44. Salamat po Panginoon. Hallelujah. Sa iyong goodness. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kagandahan loob po Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa magandang panahon po Panginoon. Niligtas kami sa mga baha, sa mga lindol man, sa mga sunog man, sa mga tsunami man, ano pang mga digmaan man, ano man biblical weapon man ay iligtas mo yung mga anak. Panginoon, we are waiting for the out of the church, the rapture of the church. Naagawin mo yung mga anak po, Panginoon. Kukunin mo yung anak sa pagbalik niyo po, Panginoon Lord. You are coming very soon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Alam ko sabi, thank you, Lord Jesus. Amen and amen. Oh, let's speak out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen and amen. Makaupo tayo, purihin ng Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Okay, at mahalaga po ang paksa natin ay ang buhay na tubig, living water. Ang living water ay kailangan natin. Sinabi ng Panginoon sa Samaritan woman, kung nalaman mo lamang ang nakausap mo ang
ang iyo pong kinakausap ay malalaman mo na siya bibigay sa iyo ng kaloob ng Diyos. Sa mga katuwid, ang living water ay kaloob ng Diyos yan. It is a gift of God. Ang salvation, it is a gift of God. Ang kaligtasan. So, kung nauuhaw po tayo, ay painumin po tayo ng Panginoon. Kung nagugutom, painumin ka ng Panginoon ng buhay na tubig. Ano ba talaga ang buhay na tubig? Spiritually speaking, ang Panginoon siya ang buhay na tubig. Sa literal speaking, sa pagsasalita, kailangan natin yung buhay na tubig. Ano ang patay na tubig at saka ang buhay na tubig? How do we know that ang ating iniinom ay buhay na tubig o patay na tubig? Mayroon bang patay na tubig? Mayroon bang buhay na tubig? Kasi sinabi ng Panginoon, a living water. Kaya, kung alam natin po sa kahulugan ng Greek word ang living, ang sabi dyan, ang living, ang Greek word ay sao, meaning to live, breath, to enjoy real life. The true life, active, blessed, endless in the kingdom of God, to be fresh and strong and active, powerful. So kung pagbuhay, tandaan natin na sabi kapag buhay, ang kahulugan ay buhay, breath may hininga ka. At yan, magkaroon ka ng kasiyahan sa buhay, real joy. At yan ang tunay na buhay. At maging aktibo ka kapag nainom mo ang buhay na tubig. Ikaw ay pagpapalay, blessed, endless in the kingdom of God. Walang katapusan sa kaharian ng Diyos. To be pressed upang maging masariwa, maging strong ka, maging matibay ka, maging active ka, maging aktibo at powerful. So kapag mayroon kang living buhay, powerful ka, makapangyarihan. Sa mga tuwid, kailangan natin ang buhay na tubig. Ang ibig sabihin ng water in the Greek word ay kudatos, meaning fresh flowing water. Fresh flowing water. Buhay na umaagos na tubig. Hindi stagnant, hindi po patay, hindi po na barado, kundi po flowing. Umaagos na tubig. It is a spiritual refreshment. So, yan ay spiritual na pananiriwa sa ating pong paglilingkod sa Panginoon at ang buhay na tubig ay magiging bukal, fountain. So, ang sabi dyan, water is primarily elements. Ang tubig ay pangunahing gamit, pangunahing elemento. Sa mga tuwid, kailangan natin ang tubig, hindi lamang tubig, kundi buhay na tubig. Lahat masabi, buhay na tubig. Palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan mo ang buhay na tubig. Kailangan natin ang buhay na tubig. Alam mo, ang ating iniinom, kung minsan ay hindi buhay na tubig. Ano ang buhay na tubig at ang patay na tubig? O mabigkas kayo, o alam niyo anong patay na tubig. May patay ba patay na tubig? How do we know that ang tubig na patay at ang buhay na tubig? Okay, dahil sinabi sa Diyos na may patay na tubig. Parang nag-iisip tayo. Di ba? Ang patay na tubig, ibig sabihin, hindi kumikilos, hindi buhay. Siya umaagos, nasa tana. Di ba? Ang patay na tubig, hindi umigos, hindi umikilos, hindi po umikilos. Barado, yan ay patay na tubig. Na magkaroon ng kasiraan. Kaya kapag ang patay na tubig, kaya nga,
ay marami pong stock na mga lamok, mga mikrobyo, dahil patay eh, di ba? Hindi umaagos. How about naman sa iniinom ng tao? Inumin mo ba yung ano, yung mga sanal o ano mga maagos, hindi ba, di ba? Pero, mayroon ka bang iniinom na patay na tubig? Kasi kapag patay na tubig, ibig sabihin wala ng elements doon. Anong elements yan? Mga elemento. Ibig sabihin ang mga kahusayan. Anong tubig is H2O, hydrogen and oxygen. Nagliban pa dyan, mayroon mga elements doon. So, ang patay na tubig, ibig sabihin, hindi na po buhay. Bakit hindi buhay? So, ang patay na tubig na tinutukoy, yung ang mga tinatawag na dumaan na po sa sinusunog, at yun ay pinapakulog na. Sa palagay mo, ang pinapakulog na tubig, buhay ba o patay? So, ang lahat na elemento doon, yan po ay nakamatay kapag napakuluan na yun. Pati mikrobyo man, namatay. Di ba? So, ibig sabihin, kapag ang tubig na iniinom mo na patay na tubig, ang nutrients na natanggap mo, ang elemento na natanggap mo ay kulang na po kasi hindi na buhay. Patay na. Sa palagay, yung binibinta na buti-buti na tubig, patay ba yan o buhay na tubig? Oh. Ang mga biniinom mo na sa buti-buti, patay ba buhay? Kapag dumaan na yan, sinusunog na yan, dumaan na sa pag-sterilization at sinusunog na yun, maaari magiging mamatay na ang lahat ng mga mikrobyo, pati ang mga elemento doon ay mamatay na rin. Lalo na yung mga tinatawag na distilled. Ang distilled water ay yung distilled water na alis na po ang mga elemento doon, pati mikrobyo na alis na rin. So, ang gumagamit lang sa mga distilled yung mga sanggol na bata kasi hindi pa nila kaya uminom ng mga elemento na kinakailangan na tatanggapin ng tao. So, dahil sa mga sanggol. So, ibig sabihin, ang patay na tubig, nawala na po ang mga elements doon. Hindi na bukal, hindi na nanggaling po sa bukal. Dumaan na po sa sterilization, doon na po sa mga bagay na yan para mamatay ng mga mikrobyo. So, ang kailangan po natin ay buhay na tubig. Lahat po sabihin, buhay na tubig. Palakpan natin ang ating Panginoon. Bakit kailangan natin buhay na tubig? Para maging buhay ka rin. Maging sariwa ka rin. Maging ma-enjoy mo ang life. Maging buhay na buhay at saka maging aktibo ka. Kapag iniinom mo ang patay na tubig, hindi ka maging aktibo kasi ang iniinom ang patay na tubig. Pero kapag iniinom mo ang bukal na tubig, buhay na tubig, aktibo ka. Di ba? Uri natin ang palimpalaman natin ng Panginoon. Yan maging powerful ka kapag buhay na tubig. Sa mga tuwig, kailangan natin ang inumin ang buhay na tubig, hindi patay na tubig. Hello? So, hindi pa maganda yung mga dumaan na po sa sterilization na matay na ang mikrobyo, pati ang mga elemento na matay na rin. Kailangan natin ang mga elements na kailangan sa katawan ng tao. So, yun po, ang Diyos ang magbibigay ng bukal na tubig, buhay na tubig. Okay? Amen ba? Palakpan natin ang ating Nandiyan ba kayo? Amen? Naintindihan natin? Amen? Mahalaga po ang mensahe natin ngayon.
Iba, wala rito, ay siguro hindi sila kinisado sa misis ngayon, pero napakahalaga po ang misis ngayon. Ang tubig. Kailangan natin yung tubig? Amen. Kailangan natin yung tubig. Another po, ang sabi po ng Japanese doctors, sa Japanese doctor, ang sabi, confirm that the warm water is 100% effective in health. 100% ay effective sa health. Kailangan natin ang warm water. Bakit kailangan natin ang warm water, hindi cold? Kasi ang katawan natin ay hindi cold. Kapag cold ka na, patay ka na. Di ba? Kapag malamig ka na, mamamatay ka na. Kapag ikaw ay warm, ibig sabihin, may init ka, buhay ka. Nalala ko si Mrs. nung nalalamig siya, nalalamig na ako. Hanggang nawala na sa nanay kasi nalalamig pa siya. Ilang oras siya na doon sa Rodriguez, ay malauna. Sabi ng doktor, sabi ko, makagising ba yun, Dok? Sabi niya, makagising niya, oras na city. Sabi, halos pa kayo sa kayo, malamig lang siya. Minamasahe mo siya. Akala ko mabuhay ko ba ito masakit? Yung sabi ko, bumuhay mo ang misis ko dahil mayroon pa sa ministry sa iyo. So kapag malamig ka na, patay ka na. Di ba? Kailangan natin ang maligandang dahil ang katawan natin ay mainit. Hindi malamig. Kaya sinasabi ng Japanese doctor na marami pong namamatay dahil ang iniinom nila ay hindi po maligandang kundi malamig. Kaya kadalasan mas kadalasan ay nakakasakit at to the extent ay matay. So ang sabi diyan, how to use warm water. Paano natin iinumin ang maligamgam na tubig? Sabi niya, in the morning, drink approximately 4 glasses of water when the stomach is empty. So, pagising mo sa umaga, hello, nadal mo kayo? Pagising mo sa umaga, inumin mo ay maligamgam na tubig, hindi malamig. Maligamgam. Ano ang pastor ang maligamgam na init na tubig? Hindi po. Hindi, iba po ang tinutukoy. Ang maligamgam, ibig sabihin, yan ay hindi mainit, kundi maligamgam. Hello? Ang maligamgam na tubig, yan po ay kailangan ng katawan natin. Hindi malamig. So yung mga natural na tubig, yung nagaling ko sa lokal, maligamgam mo. Hindi po malamig yun. Nagaling sa bukal yun eh. Mukha yun eh. So, kailangan natin ang warm water. Kailangan sa umaga, 4 na baso inumin mo. Makaya ba natin 4 na baso? Pagka-gising natin sa umaga, maligamgam. Hindi po kaya ka pa manlibago ka. Kaya nga sinasabi niya, at the beginning, but slowly, kapag sa pasimula, unti-unti lang. Para ma-accomplish mo ang 4 na baso. Kaya sabi niya, no, do not eat anything 45 minutes after taking the water. So kapag nainom mo na ang tubig na maligamgam, no, 4 na baso, hindi ka muna kumain. Kailangan mo ng 45 minutes. So yun, tinatalakay natin ang tubig po. Mahalaga po yun. At sabi dyan, warm water therapy will resolve the health problem. Ang maligamgam na tubig na therapy, sabihin, mag-aayos sa ating kalusugan ng problema sa ating katawan. Ang sabi dyan, within 30 days, ang mga diabetes ay gumagaling. Ang problema ngayon sa mundo ngayon, diabetes. Ang diabetes po parang cancer yun. Marami pong nagkasakit sa diabetes. Kapag may sakit ka ng diabetes, kadalasan ang paa mo ay nasugat, hindi gumagaling, pinuputol ang paa. Hanggang maabot ko sa katawan, hanggang mamatay ka.
So, ang solution po ay maligandang na tubig. At maayos ang maging normal ang iyong sugar kapag gagawin mo yan every morning within 30 days. Aayos ko yun. Sino may diabetes dyan? Kung tinatalakay natin ngayon kalusugan, di ba? Maraming absent. Hindi sila, wala sila dito, pero mahalaga po ang mensahe natin ngayon. So, ang sabi dyan, ang blood pressure, marami po may sakit na stroke na naatake sa puso, nahihilo, mayroon siyang mga maintenance na lasaktan dahil naatake sa puso. Hindi mo na kailangan yan. Kailangan mo lang ang tubig. Inibahan natin ang Panginoon. Kailangan na tubig ang sabi niya, within 30 days, maging normal na. Hindi ka na mag-high blood. So, kung may problema ka sa iyong stomach problem, ibig sabihin yung sinisigmura siya, may acidity ka. Sino may acidity dyan? Acidity. Acidity, ibig sabihin, sinisigmura lagi. Kaya inumin mo lang ang tubig, warm water, every morning, at maalis ang acidity mo within 10 days lang po. Palakpakan natin. 10 days lang yun. So, ang sabi dyan, ang all types of cancer, lahat ng ulit cancer, within 9 months mo gagawin ang maligamgam na tubig every morning. Matunaw na ang cancer. Maalis na ang cancer. Bumawala ng cancer. Dahil ang buhay na tubig, ang Panginoon, na within 9 months, matunaw ang cancer. Malusaw ang cancer. Sa tulong ng Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Oh, hindi ka marunong sabi mo, may tanin ng buhay ko, mamatay na ko yata. Huwag mo sabihin mo, mamatay ka, mabuhay ka pa. Diba? O, sabi niya, may problema ka sa ilong, sa pagdinig, sa ear, ang throat. Problem mo, within 10 days yan. Ay, yung mabingi-bingi ka, yung mga lumalabas ang sipon mo, o kaya ang iyong pandinig, ang iyong lalamunan, na parang wala kang boses. 10 days lang yun, maliganggang yung mga walang boses. Pagkatapos ay lumalabas ang mga sinisipong ka, pagkatapos yung hindi ka makarinig, nabingi-bingi ka. 10 days lang yun, maliganggang na tubig, gagaling na yung pagkabingi-bingi. Sino bingi-bingi dyan? Kailangan mo uminom ng tubig. Amen! Hallelujah! Mga tao hindi nakikinig na. Pinakailan ng airing. Kailangan mo lang ng tubig. Inuturin natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Hindi ba? Oh, ano ba? Yung heart disease, ang problema sakit sa puso. Sakit sa puso ko. Maraming maintenance. Yan problema ng mga tao ngayon kapag matanda na. Sakit sa puso. Lalo na kapag matanda ka na, kapag mag-edad ka na ng ang edad mo umaabot na ng 30 pataas, doon, makakati ang sakit sa puso. 30 po. Nagsimula na po. Ngayon, yan ang nangyari. Ngayon, within 30 days, kagaling ang sakit sa puso mo, ubig lang yun. Ano ba? Headache and migraine. Headache and migraine. Ang iba ay naoperahan ang ulo dahil sa migraine daw. Tubig lang pala. Hello? Yeah. Ang iba naoperahan ang ulo dahil sa sakit sa migraine sa ulo niya. Matalasin ang ulo niya. Ano niya masakit? Ano reason? Tubig lang. Lahat masakit tubig lang. Inumin mo. Apat na baso. Maligam-gam na tuwing umaga. Palakpakan ng Panginoon. Amen! Ano pa? Ito, matindi itong mga epilepsy and paralysis. Mga epilepsy, matindi na yun. Ang mga paralysis, hindi na makalakad, nakahiga na lang. Pagkatapos nangingisay. Within 9 months pala, uminom ka ng tubig. Gagaling na palakpakan din ang Panginoon. 9 months. Magtyaga ka lang uminom ng tubig na maligam daw within 9 months ang pangingisay mo. O mga pagkapalitig mo na hindi ka
makalakad ng maayos, gagaling ka sa tulong ng Panginoon. Amen and amen. Ito, may sakit ka ng asthma. Sino may asthma dyan? Yung asthma, kailangan nebulizer. Sabi niya, i-nebulizer mo na yan para makahinga. Hindi mo na kailangan ang nebulizer. Tubig lang kailangan mo. Within 4 months, gagaling ng asma mo, ang asma ang hika mo. Palakpakan na ng Panginoon. Amen, amen, hallelujah, amen! So, ang problema sa puso, gagaling ka sa tubig. Ang problema mo sa, diabetes, gagaling ka. Problema sa paikisay, problema sa pagtinig. Lahat ng problema ay gagaling ka. Tubig lang. Sabi mo, walang bayad dyan. Tubig lang ako maraming maintenance. Yan dahil maintenance yan araw-araw. Hello! Kinausap ko ang kapatiran na low parents sa mata, or tapos dami maintenance na. Sabi ko, kapatid, tubig lang kailangan. Hindi mo pastor, tubig lang. Magkita kayo, diyan na hindi ka na mahirap ka. Amen ba? Kaya kung may maintenance ka, alisin mo na yan. Dahil magkasira lang sa iyong katawan. Tubig lang kailangan mo. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Amen ba? O sino may maintenance dyan? Alisin mo na yan. Tubig lang kailangan mo. Dahil ang mga maintenance, alam mo po ang maintenance? Kapag maintenance, habang buhay ka dyan, hindi ka naalis hanggang mamatay ka. At alam niyo po, gagaling ang puso mo, pero ang kidney, sisirain mo na ng maintenance mo. Bayan mo problema sa kidney, sisirain mo ng puso. Ang mga maintenance, may mga side effect mo yun. Hello? Nung nagkonsulta kami sa doktor, sabi niya, ito, marami kami sakit dito, ganyan. Inuimin mo. Nung niresearch ko po, naku, ang lahat ng mga maintenance, mayroon palang side effect. Sisirain ang system ng katawan mo. So, kailangan natin ang tubig lang. Amen po rin. Ang maligam-gam na tubig. Amen! Hello! Amen. Oh, nandiyan ba? Nandiyan ba kayo? Amen? Mahalaga po. Yun. Cold water. Sino pala umiinom ng malamig na tubig? Tasa naman. Sino pala umiinom na tubig na malamig? Kasi nawawa ko. Gusto ko malamig. Hello! Kapag umiinom ka ng malamig, yan ang ikakamatay mo. Grabe ka ng pastor. Yan ang pag-aaralan mo. At sabi dyan, kapag umiinom ka ng malamig na tubig, cold water, magbabara sa mga ugat mo, sa puso mo, at aatakihin ka sa puso. Subukan mo. Pagod na pagod ka, pagkatapos uminom ka ng malamig na tubig, patay kang bata. Marami po nang nangyayari yan. Napagod na pagod siya, nagaling siya uminom, uminom na malamig na tubig, hindi ka nga. Patay, hindi na kayo nga. Kasi ang katawan natin ay mainit. Buhusan mo ng tubig na malamig. Subukan mo ang kumukulo na kawali. Buhusan mo ng natural tubig. Kumukulo, lalo malamig. So, ang katawan natin hindi kailangan ng malamig. Kailangan natin ang natural na tubig. Maligam. Ang natural na tubig po yung maligam-gam. Yung sinasabi dyan. Kaya masabi dyan, atakin ka sa puso. Kaya ang cold drink are main reason for heart attack. Yan ang dahilan ay naatake sa puso ang mga tao dahil uminom ng malamig. Like sa restaurant. Tapos kahit ka na mainit, mamaya bibigyan ka na cold water. Pagkatapos uminom ka na sabi, parang masakit ang puso ko, kailangan ko ang maintenance ko. Hindi mo alam, magbabara pala sa mga ugat mo ang malamig na tubig. Hello? So kaya hindi mo kailangan ng malamig na tubig. Kaya nga sabi niya, it makes fat stuck with the liver. So, ang mga taba ay mag-stuck yan. Ibig sabihin, magpipirmi doon sa mga atay mo. Sa atay, sa liver. At sabi dyan, most people waiting for liver transplant are victim of cold water drinking. Marami po na biktima na kinakailangan niya heart transplant, kidney transplant, liver transplant. Ang dahilan dahil sa pag-inom ng malamig na tubig. Kung gusto niyo pang malamig pa na tubig, gusto niyo kagad makikita si Lord. Mabuti si Lord makikita mo kung sisitin.
Di ba? Kung gusto mo makita kay si Lord, sige, gusto mo. Ang tanong kung si Lord ba o si Satanas? Di ba? So, ano sabi dyan? No. Cold water affects eternal wall of the stomach. Kapag uminom ka ng malamig na tubig, ang mga ugat mo, pati ang bituka mo, ang walls ng iyong laman, yung mga pader ng iyong laman, ano yan? Ang mangyayaring matatakpan, maapektuhan. Kaya nga sabi dyan, it affects the large intestine at ang result is cancer. Yan ang dahilan kapag malamig na tubig, marami nagkasakit ng cancer kasi makabukol-bukol lahat ng kinain mo doon. Lulubo yan. Lulubo. Subukan mo ano? Kumain ka ng ano? Kumain ka ng mga seed ng karne, baka man, manok man, baboy man man. Subukan mo ng buhusan ng malamig na tubig. Ano mangyari? Magbukol-bukol yun. Di ba? Lalo na sa ating katawan. Kapag kumain ka ng karne at uminom ka ng malamig na tubig, aatakihin ka sa puso. Hello? Totoo ba yan? Totoo yan. Dahil yan, puro din yan. O, gusto mo pang mamalig na tubig? Kaya kadalasan, pagod na pagod ka, uminom ka ng malamig na tubig, nawalan ka ng busis. Mahirap ka palumakan, mahirap kang hinga, kasi binabarahan mo yung paghinga. Kapag uminom ka ng malamig na tubig, alam mo kapag uminom ka ng malamig na tubig, ang paghinga mo ay binabarahan yan. Sinisirado ko ng malamig na tubig, lahat ng mga taba yan, mag-close yan. Magbabara, lulubo yan, at hindi ka makahinga. At sabi mo, dalhin mo ako sa ospital kasi hindi ka makahinga. Kailangan mo oxygen. Mabuti ang oxygen kung tutuloyan ka na. O, gusto niyo mga malamig na tubig? O gusto niya na ang natural tubig? Wala pa natin natin Panginoon. Ayun ba? Amen? O, maganda ba ang aral natin? And pinaglaban niya natin Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang sabi, drinking plenty of water every day is important for good health. Kapag uminom ka ng natural na tubig, hindi malamig ay mabuti sa iyong katawan. Our body relies on it for many of its function. Water, it helps. So, ang tubig na natural, yan ay maligamgam yan, mapapangsyon ang system ng iyong katawan. Ang system ng ating katawan mag-function, ibig sabihin kikilos, hindi mag-stagnant, hindi magbabara, hindi mag-malfunction. So, ang iyong pangdinig, ang iyong panglasa, at ang iyong pangamoy, magkaroon po ng aktibo. Pero kapag uminom ka ng malamig, mahirapan ka huminga, mahirapan kang tumingin, pati ang iyong panglasa, mawalan ka ng panglasa. Dahil po sa malfunction po ang iyong system. Pati ang ating hormones, ang mga hormones sa iyong ulo, pati sa iyong regular body temperature, maging normal. Kasi normal ang ininom na tubig, hindi po malamig. Dahil ang katawan natin ay normal, ay maligamgam ang katawan mo. Kapag ang katawan mo ay malamig, abnormal yan. Hello? Kapag ang katawan mo ay malamig, abnormal, ibig sabihin may problema sa katawan mo. Pero kapag ang katawan mo ay maligamgam, normal yan. Wala pa natin ang ating Panginoon. Ang temperature mo, kapag normal temperature mo. Kaya nga sabi dyan, protect body and organs and tissue. Kapag uminom ka ng tubig, maprotektuhan ang iyong organ and tissue. Dahil ang katawan natin ay binubuo ng 80%. 80%. So, ang sabi dyan, absorb the nutrient. Lahat ng mga vitamin or nutrients na kinain mo, ma-absorb yan kapag tubig. Pero kapag uminom ka ng soft drink, unti-unti ka pinapatay.
Sino palaging uminom ng soft drink yan? Tasa kamay. Kapag uminom ka ng soft drink, araw-araw, unti-unti ka pinapatay. Sinisira mo ang liver mo, sinisira mo ang kidney mo, dahil ang kidney, yun po ang nagsasala yan sa ating po iniinom. Isipin mo, ang soft drink na iniinom mo, gagawin tubig. Laging iniinom mo yun, sabi ng kidney mo, tama na, hirapan na ako magsala. Kapag nahirapan na ang kidney magsala, sabi niya, patay kang bata ka, ayaw ko na. Di ba? Subukan mo, buhusan ka ng soft drink. Sabi mo, ang lagkit, kailangan mahugas. Di ba? Kailangan mahugas. Sa katawan niya, palabas niya, lalo ba sa loob? Sabi nandito ka ang katawan mo, ang lagkit, lagyan mo ako naman gano'n na tuwing para ang mga lagkit na maalis yan. Sabi ng yung katawan, hindi, gusto ko yung matamis. Kaya, marami nagkasakit na diabetes, marami sakit sa puso at hindi na makahinga, hindi na makalakad dahil lagi ininom ang matamis. Gusto niya may lasa. Sino gusto palagi may lasa? Kaya ang iyong katawan, malasahan mo ang sakit, kirot, hapde, at lahat ng minanakit sa buhay. Di ba? Kailangan mo ay maging aktibo ang iyong katawan. So kapag uminom ka ng tubig na maligamgam, o sino dang nahirapang dumi? Sabi na, ay, hirap ako dumi, tibi-tibi ko, kailangan mo lang palang tubig na maligamgam. Di ba? Alam mo kapag kumain ka palagi ng karne, hindi ka makadumi kapag wala kang inom na maligamgam ng tubig. Kapag hindi ka nakadumi, delikado ng buhay mo. Subukan mo kapag hindi ka nakadumi. Mag-stop yan, magbara hanggang hindi ka makahinga at mag-malfunction ng katawan. Makahinga ka na talaga. So, kapag tayo kumain, sabi ni Doktor, kapag kumain tayo ng 3 beses, kailangan 3 beses ka rin dumi. Kapag 3 beses kumain, dumi ka 1 beses, malfunction yan. Hello, nandiyan ba kayo? Sinasabi tungkol ni Pastor na wala naman sa Biblia yan. Nandiyan, kaya naman saan natin sa Biblia, buhay na ito, ikinom natin, di ba pala natin ating kayo, praise the Lord, amen ba? Kunin natin ang ating Panginoon. So yan ang kailangan natin para maging aktibo ang iyong mga buto. Pati ang mga buto mo, mga cells mo, lahat ng parts ng iyong katawan. At pati ang mga luta-lutahan mo, mga joint mo, kapag uminom ka maligamgam ng tubig, yan ay lubricant yan. Ibig sabihin, langis yan para hindi ka kalawangin. Sino nakamdaman na ang iyong katawan na sakit na ka mamaglakad? Sakit ang aking mga tuhod, ayaw ko na lumakad. Bakit? Gusto mo pala uminom ng soft drink, ayaw mo ng tubig. May iba, ayaw na maglakad. Pakiang-kiang na maglakad. Paugod-ugod na, hindi na makatayo dahil hindi ko uminom ng tubig. Kailangan ko uminom ng tubig. At least, minimum yan ay 8 baso araw-araw. Sino nag-inom ng 8 baso araw-araw? 8 baso araw-araw. Kuminsan, 2, 3 lang, 4 lang, wala na. Kulang yun. Kaya hindi broken. Kaya nga, maging sakit. Ang mga buto natin ay walang langis. Mahirapang ka tumayo. Lalo kapag may edad ka na. Pero may mga edad dyan, sabi mo, uminom ka ng tubig na magandang. Palakpan na rin. Amen? Ang mga bata pa, malakas pang system mo, hindi pa hinihinda. Bakit? Tagal ako uminom ng suprin, ay bakit hindi pa naman ako malakas pa ako? Kasi hintayin mo lang, nasisingilin ka yan. Kapag maningil, si Mr. Kamatayan, batalaw mo sa iya. Anong paningil? Kamatayan na dyan na kapag mayroon ka ng malabang sakit, sa tuhod,
Nilalagnat ka na, sinisipon, sakit sa ulo mo yan. Dinadala ko ng Mr. Pantaya. Di ba? Yo, so, kailangan natin ng tubig. Alam ba sabi? Kailangan mo ng tubig. Buhay na tubig. Palakpanan ng Panginoon mo. Buhay na tubig, hindi patay na tubig. Pinalakay natin kanina ang patay na tubig sa buhay na tubig, ha? Mayroon mo patay na tubig? Mayroon. Mayroon buhay na tubig? Mayroon. Huwag kang uminom ng patay na tubig. Kailangan buhay na tubig. Palakpanan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. So, ang sabi dyan, water is an essential part of life. Ang buhay ay pinakamahalagang bahagi sa buhay. Ang tubig. So, it is a vital to God's creation. Yun, pangunahing nagawa ng Diyos sa atin. Worldwide, sa pangkalatan ko yun, hindi lang sa iyo lahat. Water is one of the most important substance of the earth. Ang tubig ay pinakamahalagang substansya sa mundo. All plants and animals must have water to survive. Ang mga halaman, ang mga hayop, kailangan nilang tubig upang sila ma-survive, upang sila mabuhay. Ganon din ang tao. Para mabuhay kung tayo, kailangan natin ang tubig na natural. Tubig na buhay na tubig. Amen. Hindi patay na tubig. Hindi abnormal na tubig. Hindi bulok na tubig. Hindi sila na tubig. Kundi buhay na tubig. Amen. Sariwang tubig. Hallelujah. Na bukal na tubig. Amen. Puri natin ang Panginoon. If there is no water, there would be no life on earth. Kung walang tubig, walang buhay sa mundo. Hello? Kapag wala kang tubig, patay ka. Dahil ang katawan ng tao ay almost 80%. So, ang sabi dyan, the brain, the human body is water. 80%. The brain and the heart are composed of 73% water. Ang iyong puso at pati ang iyong utak ay binubuo ng tubig. 70%. 73%. 73%. Tubig yan. Ano? And then, the lungs are about 83% water. So, ang baga natin ay binubuo ng 83%. So, kung minsan sa hospital sabi nila, maraming tubig ang baga mo. Lagyan natin ng tubo. Tanggalin ang tubig. Nung tinanggal, patay ka, bata ka. Dahil gusto pala ng hospital, mamatay ka dahil isipin mo ang tubig sa baga mo alisin dahil ang lungs pala binubuo ng 83%. So kapag inalis ng tubig, mamatay ka dahil mag-malfunction ang baga mo. So hindi pala mabuti na sabi ng doktor, dahil may sakit ka sa lungs, lagyan ka ng tubo sa iyong lungs at tanggalin ang tubig. Kapag tinanggal ang tubig, patay yung bata ka. Nalala ko ang isang kapatid natin ng elder, dinala sa hospital, sabi ng doktor, lagyan ng tubo dahil sa may sakit ko sa lungs, at lagyan ng tubo, tanggalin ang tubig. Nang tinanggal ang tubig, naalis ang tubig, namatay na rin siya. Dahil po, ang lungs ay binubuo ng 83%. Kaya huwag kang papayang na lagyan ng tubo ang lungs mo para tanggalin ang tubig. Dahil yan ang kamatay mo. Kailangan mo ng tubig. Kung sa kailangan mo tubig, wala ka na. Tubig na malinis! Tubig na wala na tubig! Amen! So the skin contains of 64% water. Kapag ang iyong mga balat ay kumukulubot, hindi sariwa, kulang ka ng tubig. Dahil 64%, yan ay tubig. Water, bukang tubig, buhay na tubig. Then, the muscle mo, ang iyong mga ugat mo, ang kidney are 79%. Pati ang mga bones mo, 31%. So, isipin mo, ang kidney mo, pati ang mga muscle mo, 79% ay imbuo ng water. Kaya kapag hindi ka uminom ng malgamgam ng tubig, wala kang lakas.
Di ba? Wawalan ka ng lakas. Kailangan mo talaga ng tubig na malamang, hindi malamig. Sa ngayon, kung iniisip mo naghanap ka ng malamig, sabihin mo, ayaw ko ng malamig. Gusto ko natural na tubig. Ang natural na tubig yan, pang warm water, natural na tubig yan. Wala kang pinagpintahin. Ang warm water yun, ang natural na tubig. Hindi malamig. Di ba? Hello? Yan ang kailangan natin. Hindi kailangan ko lang, kailangan natin lahat. Wala pa natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan natin. Oh. Sino ba gusto mo yung malamig na tubig? Para makita mo ako si Lord. Oh, gusto mo ang natural na tubig. Natural na tubig. Kapag may sakit ka pa lang, tubig yung kailangan mo. Uminom ka ng 4 na baso ng tubig, pagising mo sa umaga. Amen? Pero bago ko uminom ng tubig na 4 na baso, huwag mo inom ka ng tubig, kailangan magmumog ka muna. Dahil ang lahat ng masalayba mo doon, may mga mikrobyo yan. Kapag ininom mo yan, papasok doon. Magmumog ka muna para ang lahat ng masalayba ng mga mikrobyo dyan, mga bakterya, ay ilabas mo muna bago uminom ng tubig. Eh ba? Magmumog ka muna. Linisin mo ang buha mo para hindi makapasok ang mikrobyo dahil nag-stuck sa buha mo lahat ang mga mikrobyo. Kailangan linisin mo muna bago uminom ng tubig. Eh ba? Mahalaga ang maglinis. Ang linis is godliness. Holiness is godliness. Cleanliness is godliness. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Eh ba? Yun kailangan. Kaya nga, bakit kaya nasusuka uminom ka ng tubig? Uminom ka agad ng tubig na hindi umumog, hindi mo nililisin mo lang. Dahil nainom mo ang mikrobyo, nag-stuck sa iyong bunganga. Yun kinakailangan natin. So ang dito, isang halimbawa po. Sa Numbers 20 verse 8, sabi nga mga tao kay Moses, Moses, bigyan mo kami ng tubig. Doon sila sa ilang. Bigyan kami ng tubig. Mamatay kami na rito dahil sa walang tubig. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, kunin mo ngayong tungkod at magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. At sila ay makainom pati ang kanilang mga hayop. Pero anong ginawa ni Moses? Dahil sa galit niya sa tao, sa halip na kausapin ng bato, hinampas ang bato ng 2 beses. Nagalit ang Diyos sa kanya. Ang sabi ko sa iyo ay magsalita ka lang sa bato. Bakit hinampas mo ang bato kaya bumukal ang malakas na tubig? Hindi mo ba nalaman ang bato ay ako yun? Kaya nasa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, the rock was Christ. Ang bato na yun si Kristo. Ibig sabihin, siya ang Diyos na si Kristo nagpapainom sa kanilang tubig. Kaya kapag inutos sa'yo ng Panginoon, magsalita, huwag mong hatawin. Kaya nasabi namin, dahil hindi mo ginalang ako, hindi mo pinabagal ako sa bayan, hindi ka na maging leader sa ating bayan. Pinalitan siya ng Panginoon dahil hindi niya ginalang ang utos ng Panginoon. Kapag hindi mo ginalang ang utos ng Panginoon, kaya ng palitan ng Diyos, kahit pinili ka ng Diyos, kahit anong tinta ng Panginoon, huwag kang magmamalaki. Dahil gusto ng Panginoon maging masunurin ka sa Panginoon. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, mainit ay sakripisyo. Ang hindi pagsunod sa Panginoon ay kasalanan ng mag-uulam, kasalanan ng rebelde, kasalanan ng mga magagaway, kasalanan ng mga makikiapin. Ang hindi pagsunod. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 22, at saka 23. Obedience is better than sacrifice. And rebellion is a sin of witchcraft. And stubbornness is a sin of iniquity and idolatry. Because they rejected to obey God, God rejected him to be a king. So huwag mo ipagmamalaki na pinili ka ng Diyos. Hiniram ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga masunurin mo sa Kanya. Pinupuhay natin ang ating Panginoon. Amen. Si Moses, pinalitan siya ni Joshua. At niya,
Joshua ni Caleb kasi hindi niya ginala. Si Moses at si Aaron, hindi niya pinarangalan ng Panginoon. Kung namatay si Aaron, ganoon din si Moses. So, ang ating buhay sa mundong ito, ang kapital natin sa Panginoon, maging masunurin ng tayo sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? Kailangan mo bukal na tubig, kailangan mo yung masunurin sa Panginoon. Amen ba? Kailangan mo yung masunurin sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Lord God! Kaya nga sabi po sa John chapter 7, verse 37, 38, and 39, ang sinabi ng Panginoon, in the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if anyone thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on him, as the scripture said, out of his belly shall flow rivers of the living water. The Holy Ghost was not yet given because Jesus Christ was not yet glorified. Hindi pa ibinigay ng Espiritu Santo dahil hindi pa siya nalawalhati, hindi pa siya namatay, nilibing na buhay na magulit. Kailangan pala ng Panginoon mag-alay ng kanyang buhay, kailangan siya nilibing at mabuhay na magulit upang ipagkaloob ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo signifies magsimbolo po ng bukal ng tubig. Ang bukal ng tubig ay aagos sa atin sa ibuburan ng ating pagkatao. Ang bukal na tubig, hallelujah, na hindi ka na naghahanap pa ng ibang tubig kundi ang tubig mula sa Espiritu Santo ng Panginoon. Out of your belly shall flow rivers of the living water. Mula sa sinapupunan mo, sila mo pagkatao, bukal, aagos ang bukal na tubig na walang ibang Espiritu Santo ng Panginoon. Kung ikaw na uhaw, lalapit ka sa Panginoon at ibigkayan ka ng Panginoon ng tubig sa pamagitan ng Espiritu Santo. Palakpakan ng Panginoon. Amen and amen. Yan ba? Kaya nga sinabi sa Acts chapter 2 verse 38 and 39. At sinabi ni Pedro, magsisi kayo, magpabautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ipagpatawad ng inyong kasalanan at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Dahil ito'y pangako sa inyong mga anak hanggang sa malayo na tatawagin ng Panginoon. For the promise unto you and to all that are of heaven as the Lord our God shall call. Hanggang sa malayo, dahil nakarating ang Ebanghelyo ng Panginoon, nakarating ang pangako ng Panginoon, nakarating din ang hallelujah, pangako ng Panginoon na matanggap mo ang Espiritu Santo, hindi lamang sa Israel, hindi lamang sa mga Hudyo, sa lahat ng mga tao na abot ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kailangan magsisisi ng kasalanan kaloob ng Panginoon, kailangan magpabautismo sa pangalan ni Jesus para mapatawad na yung kasalanan. Kailangan matanggap ang Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo simbolo po ng bukal na tubig, buhay na tubig na magbibigay sa iyo ng buhay. Yan ang purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kailangan ng Holy Spirit ay bukal na tubig na simbolo upang mabuhay po tayo, upang masigla po tayo, upang maging makapangyarihan pa sa Panginoon. Amen. Sinabi po sa Ephesians chapter 6 verse 16, 17, and 18. And sabi po, redeeming the time because the days are evil. Samantalahin natin ang mga panahon. Tubusin natin ang mga panahon at oras dahil ang mga oras at mga panahon ay masama na. Pasama na na pasama. Sa palagay mo, ang mundo natin ay hindi pasama. Pasama na. Iilan na lang gumawa ng mabuti ang nakikinig sa salita ng Panginoon na gumawa ng mabuti. Purihin natin ng Panginoon. Kailangan na gumawa ka ng mabuti sa Panginoon. Paano mo manadim ang panahon? Kapag gumawa ka ng mabuti, tumulong ka ng mabuti sa kapwa mo, maglingkod ka ng mabuti sa Panginoon, maging masikap ka sa Panginoon, tumulong sa gawain ng Panginoon, akay ang mga kaluluwa sa Panginoon, ipangalan ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Yan pag-redeem sa mga oras sa panahon sa Panginoon dahil puno ng mga kasamaan. Kailangan mo ibahagi ang salita ng Panginoon upang ma-redeem natin, upang hallelujah, makabus natin ang mga oras na nakalipas na wala tayong ginagawa sa Panginoon. Mayroon tayong gagawin sa Panginoon dahil siya ang bukal na buhay. Kailangan nila ang bukal na buhay. Kailangan nila ang tubig na buhay sa Panginoon. Kaya nga sabi diyan, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Huwag tayo maging mangmang, kundi magiging marurunong at gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi sa verse 18, be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Spirit. Huwag tayong magpakalasing ng kamunduhan, ng
alak sa mundo na nandyan ang kaguluhan, nandyan ang kasiraan, kundi tayo magpapuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon. Sabihin mo, magpapuspos ako ng Espiritu Santo ng Panginoon dahil yan ang living water, yan buhay na tubig na hallelujah, mabubuhay ikaw, mabubuhay ako. Kailangan mo lagi kang mapuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon na idulog mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kapag mapuspos ng Espiritu ng Panginoon, matubos mo ang panahon kapag ipangaral mo ang salita ng Panginoon upang hallelujah, hindi ka na malinlang ng kaaway sa mundo ito. In Ephesians chapter 6 verse 17 and 18 he said, "And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." Kailangan mo ang helmet. Kailangan mo isuklop ang helmet. Kaya may mga motor may helmet yan. Ibig sabihin, suklop ang helmet yan. Dahil yan ang kaligtasan mo. Ilagay mo sa isip mo at puso mo na iligtas ka ng Panginoon. Paano ka iligtas ng Panginoon? Dahil mayroon ka ng Panginoon sa buhay mo. Mayroon ka salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, yan sandata natin. Yan ang espada natin. Yan ang tabak ng Panginoon na dalawang magkabila ng alin na matalas pa at makapangyarihan. Amen, amen. Kaya kailangan mo mag-memorize sa salita ng Panginoon. Amen. Papuri natin ang Panginoon. Mag-memorize ka ng salita ng Panginoon. Sino may salita ng Panginoon? Ang word of God, kasi kamay. Ilan na? Sino walang word of God, kasi kamay? Wala rin. Nahiya na kayo. Para mayroon tayo kapangyarihan. Para mayroon kang sandata at espada. Kailangan mo na ma-memorize ang salita ng Panginoon. You need to memorize the word of God. Hindi lang ang isa hanggat maaari memorize mo marami. Kung marami mga salita mo, marami kapangyarihan ipapalog sa iyo. Maraming salita ng Panginoon. Marami kong biyaya ng Panginoon. Dahil sabi niya, pray always with prayer, supplication, and perseverance, and supplication with Spirit. Kaya nga sabi niya, lagi kang panalangin, pagsusumamo, panalangin sa Espiritu, magbantay sa lahat ng pagsusumamo at mananabik sa lahat ng mga banal. Panambitan sa mga banal, pagsusumamo sa mga banal, panalangin sa mga banal, pagtityaga. Kailangan natin ipag-pray natin. Alam niyo po, pinag-pray ko kayo. Ang tanong, pinag-pray di ba si Pastor Memo? Kailangan mag-pray tayo sa Panginoon. Kailangan natin mag-pray one another. Amen. Kailangan natin manalangin sa Panginoon upang lagi tayo mapuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon. Palapalan ang ating Panginoon. Amen, amen, amen. Ang sabi ko, Luke chapter 11 verse 13, he said, "If ye then being evil know how to give good gifts unto your children." Kung tayo ay mga masasama, marunong magbigay ng mga kaloob sa ating mga anak, lalo na, sabi dyan, ang ating Ama na sa langit, magbigay ng Espiritu Santo sa mga humihinig sa Kanya. Sa mga humihinig sa Kanya. Ibig sabihin, tingin yun sa Panginoon ang Espiritu Santo. Kung may ang ating municipality, mayroong mabigay ng ayuda, tingin ng ayuda mo. Mayroong ng birthday, hingin mo rin ang birthday gift mo. Kapag ikaw na uhaw, sabi mo, tubig, bigyan mo ako ng tubig! Oo. Ang tubig ba lalapit sa'yo? Ikaw ang pupunta sa mayroong tubig. Di ba? Hindi ba, amen? Grabe naman sabi mo, tubig. Iinom ako ng tubig. Saan ka na tubig? Sabi ng tubig, di mo kasi masyerte. Nalakot ako siya. Kailangan puntahan mo ang tubig. Tubig na bukal ng tubig, tubig na buhay, at makainom ka. Kailangan ka sa Panginoon. Humingi ka sa Panginoon. Pahihingi ka ng tubig na bukal ng tubig, buhay na tubig. Hallelujah! Upang masigla ka, upang lalakas ka sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise God. Amen? In Titus chapter 2 verse 3 and 6 ang sabi dyan, "Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of
regeneration and renewing of the Holy Spirit. Hindi tayo naging matuwid, naligtas sa ating mga matuwid na mga gawa, kundi tayo naligtas sa kanyang awa at sa kanyang habag sa pamagitan ng paghugas sa panibagong ng paghugas at pagbabago ng Espiritu Santo. Hinugasan tayo na tubig. Kapag hindi ka pa naugasan ng tubig, kailangan maugasan ng tubig na mayroong salita. Ibig sabihin, regeneration, i-regenerate ka, babaguhin ka ng Panginoon. Ang maghugas sa iyo na mabutis mo ka sa pangalan ni Jesus. Mayroong pangalan ng Jesus Christ para mahugasan ka, mapatawad ang kasalanan. In the name of Jesus Christ. Kapag natanggap mo ang bautismo sa pangalan ni Jesus, ng ating Panginoon Jesus, at ipagkaloob ng Diyos, kapag ikaw mayroong pamimiti ng bukal na tubig na magbabago sa ating buhay, yan ang renewing of the Holy Spirit, the Holy Ghost. Renew. Bakit kinakailangan renew? Kapag hindi mo hinihiling sa Panginoon na i-renew, expire na yan. Kung may, ang lisensya mo ay, ano na, paso na, luhulihin ka na. Di ba? Paso na. Kaya, ang sabi ng i-renew mo, kailangan mo lagi-lagi i-renew. Kapag tayo magsamba, i-renew mo sa Panginoon. Kapag nanalangin, i-renew ang Holy Spirit sa Panginoon para hindi ma-expire ang iyong kapangyarihan. Para lagi kang maapoy sa Panginoon. Lagi kami kapangyarihan sa Panginoon. Lagi nadaloy ang ginawa ng Panginoon. Sabi niya, which He set on us abundantly through Christ Jesus our Savior. Agos ang kasaganaan ng ating Panginoon Jesus sa ating tagapaligtas kung lagi mo i-renew. Paano mo renew? Lagi kang lumapit sa Panginoon. Lord, fill me with the Holy Ghost. Pustusin ako ng Holy Ghost. Painuhin mo ako, Panginoon, ng tubig na bukal na tubig. Buhay na tubig. Panginoon, upang masisigla ang ating buhay. Amen. O rin naman, Panginoon. Upang may kapangyarihan ang ating buhay. Amen and amen and amen. Ang sabi po sa Ezekiel, chapter 36, verse 26, a new heart also will I give unto you. Ang hangad po ng Panginoon, ang puso mong tigasin, ang puso mong hindi masunurin, papalitan ng Panginoon ng bagong puso. Ang gusto ng Panginoon ng bagong puso. At a new spirit, bagong espiritu, ang spiritong rebelde, alisin ng Panginoon. Ang spiritong mayabang, alisin ng Panginoon. Palitan ng bagong espiritu. Well, I put within you. Ilalagay ko sa inyo ang bagong puso, ang bagong espiritu. Ang sabi niya, and I will take away a stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Sino po? Ang Diyos rin ang mag-alis ng batong puso. Batugan. Mga bato. Kaya nga may bato ka, alisin yung bato. Batugan. Yan, palitan ka ng bagong puso. Lumapit ka sa akin, Lord, palitan mo ang bagong puso ko, Panginoon. Ng pusong nambot, pusong sunurin, pusong, hallelujah, magiging kumbaba. Alisin yung pusong mayabang, ang puso ko Panginoon, ang puso ko Panginoon, lumay na nagiting, puso ko Panginoon, reklamo, alisan mo pagmamahal, puso ko Panginoon, Lord. Hallelujah, ibig mo rin ang Panginoon, upang maging maligaya kapag ilingkod mo sa Panginoon, upang masiyahan ka sa Panginoon. Hallelujah, wala ka naman ng Panginoon. Dahil ang kasiyahan sa Panginoon po katagpuan. Amen. Amen. Ang sabi po, sa first, isabi niya sa 5 verse 17 to 22, ang sabi diyan, pray without ceasing. Kaya nagtatag tayo po ng prayer warrior, kailangan lang natin itigil ang ating panalangin. Para lagi kang buhay sa Panginoon, huwag kang tumigil sa panalangin. And in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Lagi mo pasalamatan ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen. And then, quench not the Spirit. Huwag mong patayin ang Espiritu ng Panginoon. Paano mamatay ang Espiritu ng Panginoon?
Kapag wala ka ng ganang manalangin, at sabi ng Espiritu ng Panginoon manalangin ka, sabi mo, ayaw ko manalangin dahil pagod na ako. Sabi ng Espiritu, magsamba ka ngayon ng wedding ko ngayon. Sabi mo, marami akong gawin. May lalabahan ako, may kausap ako doon, may kausap akong milyon. Mayroon akong milyon na kausap doon. Hindi ako makapira doon sa simbahan. Doon ako makapira ng milyon. Kapalagay mo lang, hindi magkaroon milyon. Sabi ng Panginoon, nakawin ang milyon mo. Lalo na, nakawin ang hininga mo. Kapag namatay ka, nawala ng milyon mo. Hindi ba? Hello! Kahit milyon lang kikitain mo dyan kapag alisin ang Panginoon ang hininga mo. Wala ka na. Sabi mo, bye-bye, wala nang milyon mo, iba nang kinakain. Kailangan mo ang Diyos. Huwag mong patayin ang Espiritu ng Panginoon. Huwag mong patayin ang pagnanasa mo, paglanggod sa Panginoon, ang panalangin, ang pagsama sa Panginoon, ang pagpupuri sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Sa verse 20, despise not prophesying. Paano ba despise? Sabi mo, alam ko na yan, turo ni Pastor. Ayaw mo kasi alam ko na yan. Mas magaling ako kay Pastor. Alam ko na yan. You are despising the preaching of God. Hello? Dahil magaling ka, sabi mo, mas magaling ako sa mas magaling sa salita ng Panginoon. Walang magaling dito sa atin. Ang Diyos ay magaling. Ngayon ba? Palakpan natin ang Panginoon. Kapag sinisiraan mo ang salita ng Panginoon, sinabunga, hindi magaling. Ako magaling. Si Satanas ay magaling. Nagkamagaling-galingan. You are despising the prophecy of the preaching of God. Huwag mong sirain, huwag mong tuyain, huwag mong habakin ang mga salita ng Panginoon. You are cleansing this. Kapag hinahamak mo ay pinapatay mo ang Espiritu ng Panginoon. Pinapatay mo ang bukal na tubig. At hindi ka na makainom ng bukal na tubig. Dahil sinisira mo. At hinahamak mo. Kaya nga sabi niya, from all things, hold fast that which is good. Patunayin mo ang anumang mga bagay at panghawakan mo ang mabuti. Hello? Kung mayroon kang narinig na tinik, huwag mong kainin ang tinik. Kainin mo ang laman, di ba? Kung may buto-buto man, alisin mo buto kasi mabulong ng kap mo. Alisin mo buto-buto, laman ng kainin mo. Puri natin ang Panginoon. Ibig sabihin, ang mga salita na may kuminsan, mayroon pong tinik, mayroon pong buto. Alisin mo buto kung may laman lang. Ibig sabihin, upang mabuhay tayo. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi dyan, abstain from all appearance of evil. Iwasan mo ang lahat ng anyo na kasamaan. Lo. Alam niyo po, kapag hindi mo iniiwasan ang anyo na kasamaan, pinapatay mo ang Espiritu ng Panginoon. Pinapatay mo ang bukal na tubig sa iyo. Kaya, mawala ka ng ganang uminom ng tubig ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon, dahil pinapatay mo. Paano pinapatay? Dahil hindi mo iniiwasan ang kasamaan, gusto mo ay yan, sarap yan. Dito sa akin yan. Puro sa iyo lahat yan. Lahat ng kasamaan. Subukan mo na, dadaloy ang lahat ng bulok dyan. Maging bulok ko na rin. Diba? Hello? Kapag alam mo bulok yan, alisin mo yan, iwasan mo yan ang mga bulok. Iwasan mo ang mga amoy niyan, pinakailangan mabango at mabuti ang iyong tanggapin. Puri natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Lahat ng kasamaan. Alam po, ang hawak-hawak ng cellphone, sino may cellphone dyan? Lahat ng mga cellphone yan, nandyan ang kabulukan at ang kabutihan. Nasa iyo lang ang papipili. Di ba? Ngayon, kapag pinakinggan mo, tinignan mo bulok dyan, mabubulok na rin ang iyong mata at isip. Hanggang mawalan ka ng gana magsamba, wala ka ng gana manalangin, wala ka ng gana magdalo sa gawain ng Panginoon. Ang mga gadget yan, gamitin mo sa kalwalhatian ng Panginoon. Sabi natin, gamitin natin sa kalwalhatian ng Panginoon. Kalabang anyayaan mga kaluluwa. Iparating mo ibangilyo ng Panginoon. Hindi ang mga chismis, hindi ang mga paganda-ganda mo. May kung saan, ganito ka, pasayo-sayo ka dyan. Ano na bumubuti sa'yo dyan? Kinakailangan
asawa ka na, mabibigta ka pa. May girlfriend kayo, mabibigta ka pa. Salawan! Di ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Gusto mo ng Panginoon na maging matuwid tayo sa laban ng Panginoon. Amen? Gusto mo ng Panginoon. Hallelujah, maging matuwid tayo sa laban ng Panginoon. Para maging masigla tayo sa Panginoon. Tanggapin natin ang salita ng Panginoon palagi. Sundin natin ang salita ng Panginoon. Amen. Puri natin palakalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! At sinasabi po sa Psalms 81 verse 10, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Ako ang Panginoon, Diyos na alis sa iyo sa lupain ng Ehipto. Ang Ehipto yun ang kasalanan natin. Hindi naman tayo sa Ehipto, kundi kasalanan siguro yan. Sa mundo yan. Ang sabi niya, open thy mouth wide and I will feed it. Kung gusto mo na mapuspos ng Espiritu ng Panginoon, kinakailangan ibuka mong bibig mo, purihin mo ang Panginoon. Hello? Pero kapag ayaw mo ibuka bibig mo, nakasirado lang, hindi mo matanggap ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya sa Psalms 145 verse 16, Thou open thy hands and satisfy the desire of everything. Ang pagbuka ng iyong bibig ay simbolo na ibuka mo ang iyong balat. Subukan mo lang palagi na nakasirado. Bibigyan tayo kasirado, malaki yan. Kinakailangan na open. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, open and close, close, open, close, open, close, open. Ibig sabihin, magbigay ka at ikaw pagabigyan. Magbigay ka at pagabigyan. Huminga ka at tumanggap ang huminga. Subukan mo lang po, gusto mo palagi na, akin na yan. Subukan mo huminga na tanggapin ang lahat at hindi ka hinga. Diba? Gusto mo rin maghinga. Kaya, hindi naman gusto ko ng Panginoon magbigay ka at ikaw rin bibigyan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Buka mo ang ibig mo at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Upang mabuhay po tayo sa Panginoon. Panghuling talata ang sabi diyan sa Revelation 22 verse 17. And the Spirit and the bride say, Come. Ang sinabi ng Espiritu at sinabi ng kasintahan, lumapit kayo. And let him that heareth say, Come. Ang lahat na nakarinig ay lumapit. At ang nauhaw ay lumapit. And whosoever will, let him take the water of life freely. At ang sinumang nais ay iinom ng tubig na buhay na libre. Libre lang bigay ng Panginoon. Nilito po kayo tayo lahat. Lumapit tayo sa Panginoon. Idulog natin sa Panginoon. Gusto niyo ba buka ng tubig? Well, ang Espiritu Santo ng Panginoon. Buka ang iyong kamay. Buka ang iyong bibig. Sabihin mo, Lord, I need your Holy Spirit. I need your Holy Spirit upang mabuhay ako, Panginoon. Upang gumaling ako, Panginoon. Ang naramdaman mo, alis na. Ang alam mong naramdaman mo, maalis na. Kailangan mo idulog sa Panginoon. Bukal na tubig. Hallelujah. Libre na tubig. Nauhaw ka, lumapit ka sa Panginoon. Dakilang Diyos, pagpala mo naman. Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa umagang ito po, Panginoon, sa tanghalang ito po, Panginoon. Ibuka nila kayo ng bibig, buka ng kakamay, Panginoon, lumapit sa iyo. At ikaw mabigay, hallelujah, ng tubig na buhay, libre na tubig, Panginoon, ng pagbibigay buhay, nabigay ng kagalingan, nabigay ng kalakasan, nabigay ng kapangyarihan, nabigay ng himala, nabigay, Panginoon, ng tanda, hallelujah, tiwaga sa aming buhay po, Panginoon. Patawarin mo sila po, Panginoon, sa kanilang mga pagkamali. Patawarin mo sila sa kanilang mga kakayabangan. Patawarin mo sila sa kanilang mga, Panginoon, Lord, pagkasiphayo. Patawarin mo sila pagkakawaling posta, Panginoon. Patawarin mo sila sa kanilang pagiging madamot, Panginoon. Patawarin mo sila sa kanilang, Panginoon, Lord, katamanan po, Panginoon, Lord. Hallelujah, maging masipag na kami, Panginoon.
maging mapapakumbaba, Panginoon. Lumapit kami sa iyo po, Panginoon. Lahat na papagal, lahat na bigatan ng luba, lalapit sa iyo. At ibigyan niyo ng pahingahan po, Panginoon. Amen. Lumapit kayo sa Panginoon. Come on. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. God will give you, hallelujah, water of life really. Ibigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Maliwanag ba ang salita ng Panginoon? Maliwanag at masasikat ng araw. Nasa atin lang kung nagmatigas ka sa Panginoon. Hindi pagkaloob ng Diyos sa mga matigasin. Ngunit sa pagmamalambot sa Panginoon, nanuhaw sa Panginoon, papalitan ng puso mong tigasin, palitan ng bahong puso, papalitan ng Espiritu masunurin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah. Yasakala malaya sakiya. Hayasakala malaya sakiya yasanda Lord. Hallelujah. Nawa-nawaan nila po ang kahalagahan ng tubig. Nawa-nawaan nila kayo ng bukal ng tubig. Ang buhay na tubig, kailangan nila. Hindi patay ng tubig po, Panginoon. Hindi patay ng pananampalataya po, Panginoon Lord. Hayasakala malaya sakiya yasanda Lord. Hayasakala malaya sakiya. Purihin ang iyong pangalan po, Panginoon Lord. Walang pagkukulang sa iyo po, Panginoon. Marami kaming pagkukulang po, Panginoon. Punuin mo, Panginoon. Punuin mo, Panginoon, ang aming sisidlan. Punuin mo, Panginoon, ang aming sisidlan, Panginoon. Ang nauhaw, Panginoon, painumin mo, Panginoon. Nabukal na tubig ay sa kalabalaya sa tiyan. Ang buhay na tubig po, Panginoon. Hallelujah. Out of your belly shall flow rivers of the living water. Hallelujah. Hallelujah. Sakiya. Sanda. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa bukal na tubig po, Panginoon Lord. Salamat sa buhay na tubig po, Panginoon. Salamat po sa Espiritu Santo. Hallelujah. 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 Come on. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Ask the Holy Ghost. Open your mouth, sabi mo, Lord, I need your Holy Spirit, oh God. I need your Holy Spirit, oh God. Satisfy our soul. Satisfy my soul, oh God. Hallelujah, hallelujah. Receive the Holy Ghost. Huwag mo magbatigasin ang puso mo. Receive the Holy Ghost. Speak to them, Lord. Speak to them, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, patawarin mo po, Panginoon, ang kaluluwa, Panginoon, Lord, hallelujah, Brother Romel, Panginoon. Forgive him, Panginoon, Lord. Fill him by the Holy Ghost. Fill him by the Holy Ghost. Fill him by the Holy Ghost, in Jesus' name. Amen and amen. Haya sa kalabalaya sa kilaya sa Lord. Hallelujah. Pray po, Panginoon, Lord. Patawarin mo po, Panginoon, Lord, study, Panginoon. Fill him by the Holy Ghost. Fill him by the Holy Ghost, amen and amen. Fill him by the Holy Ghost. 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 Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Oh God, marami kayong pagkukulang sa iyo. Kailangan namin ng bukal na tubig. Kailangan namin ng buhay na tubig po, Panginoon. Kailangan namin po, Panginoon, ikaw po, Panginoon Lord, na nagbibigay buhay. Nagbibigay ng kalakasan sa aming buhay. Yasakaya, yasakiya, yasandakala, yasakaya, sakiya. Hayasakala, yasakaya, yasakaya. Hallelujah, speak to the Lord. Speak to the Lord. Open your mouth. I'm filled with the Holy Ghost. Open your mouth. Worship God. Worship God. In spirit and in truth. Forgive him, Lord. Hallelujah. Forgive him, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Saya sakaya sakala balaya sakia. Hallelujah. Sakaya sakia. Hallelujah. 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 Patawarin mo sila, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kaganaloob. Salamat po sa iyong malap. Salamat po sa galingan. Salamat po sa Holy Ghost po, Panginoon. Ang kaligayahan, kasiyahan sa iyo lamang matagpuan mo, Panginoon. Marami mo na uhaw. Hindi lumapit sa iyo. Iba nila ang iniinom po, Panginoon. Ay iniinom nila, Panginoon. O patay na tubig, Panginoon. Iniinom nila ang mga mundong tubig kaya namatay sila. Nawala silang gana. Kailangan mo bukal na tubig. Kailangan na buhay na tubig. Hallelujah, Espiritu Santo ng Panginoon. Hindi napingin na tubig. Hindi patay na tubig. Kundi bukal na tubig sa Panginoon. Ay, asa ka na
Panginoon. Ikaw lamang makapagbigay ng kasiyahan sa bawat isa. Ikaw lamang magbigay ng himala. Ikaw lamang magbigay ng kagalingan po, Panginoon. Pagalingin mo sila sa diabetes. Pagalingin mo sila sa heart disease. Pagalingin mo sa Panginoon ang kanilang puso, ang kanilang isipan, ang kanilang mga mata, ang kanilang matainga, ang kanilang bibig, ang kanilang Panginoon pagkatao, ang kanilang mga pag-iisip po, Panginoon Lord. Alisin mo ang kabundo. Alisin mo, Panginoon, ang kalamaran, Panginoon, o ang kasakiman po, Panginoon Lord, ang nakatawan man, Panginoon, ang mga bundong pag-iisip, ang kalaman pag-iisip, alisin mo po, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, cast out the spirit of diseases, cast out the spirit of wrestling, cast out the spirit of tuberculosis, cast out the spirit of disease of diabetes, the spirit of stroke, or spirit of epilepsy, lumayas in Jesus' name. The spirit of blurredness, Panginoon, in Jesus' name, lumayas ka sa Panginoon Jesus. Matulog ang lusa ka in Jesus' name. The spirit of ang Panginoon na dito sa mundong ito, na pasira sa tao po, Panginoon, ang last of the flesh, ang last of the eyes, and pride of black. Yan po, Panginoon, Lord, na work of the flesh is manifest pa sa mundong ito. Panginoon, Lord, dito po, Panginoon, Lord, idolatry, mga witchcraft, mga hatred, mga wrath, mga strife, mga emulation, mga sedition, mga may heresy po, Panginoon. Dito mga Panginoon, Lord, mga titles po, Panginoon, mga rebellion, mga hindi. Alisin po, Panginoon, mga pagpatay, Panginoon. In the name of Jesus, lumayas ka sa Panginoon Jesus. Lumayas sa Spirit of pagpatay, Spirit of katamalan, ang Spirit of pagpatay, Spirit of hallelujah, ang Spirit of hypocrisy, lumayas ka in Jesus' name. I pray with the power of the Holy Ghost. I pray with the power of the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige, praise the Lord, Panginoon. Hallelujah, praise the Panginoon, hallelujah. Praise the Panginoon, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Receive the Holy Ghost. In the name of Jesus, receive the Holy Ghost. In the name of Jesus, receive the Holy Ghost. In the name of Jesus, receive the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Amen. Hallelujah, hallelujah, Lord. Siba, hallelujah.